Someone here could be offering a cup of love to someone. Knight of Cups energy. For some reason, I think this is the main topic of this reading. The love offer. Alam mo, nakita ko rito alam mo yung, after ko makita to, nakita ko ng connecting arrows, na parang ito yung main topic nito. Reading ninyo. I saw the 5 of coins to the Emperor, which means someone here is parang nawawala sa kanyang control dahil sa isang love offer. Pwedeng may sitwasyon rito na nawawalan siya ng control dahil pwedeng yung nagugustuhan niyang person is naka-receive ng love offer hindi galing sa kanya, kundi galing sa iba. Because for some reason, I'm sensing nervousness or kaba, kinakabahan sa energy niya. Oh, balik na naman. Told ya. Main topic ya. So see, Knight of Cups energy, it's all about that. No, nagsimula sa offer. I mentioned the Emperor kanina, diba? See? So, ibig sabihin, this person here is parang bigla niyang naramdaman na hindi niya na-hold yung situation. This person losing control. At hindi siya komportable dun. Ano nga ba ito? So intriguing. That person, that emperor finds you as his or her empress. Wow! So ibig sabihin, nakikita kanya bilang kanya ritong kabiyak, no? Gusto niyang maging partner dito. But you could be receiving other offers of love coming from other people. You could have love options here. Let's see. So intriguing. So let's see. Nakikita ko rito na parang may pressure dito, no? And I do pick up, no, na sa lahat ng pressure, hindi pressure cooker, kundi time pressure. Pero kagaya ng pressure cooker, no, 'di ba? Meron ding init 'yon, no, para makaluto ng kanin, 'di ba? Or makaluto ng bigas, yung bigas maging kanin, no? So yeah, mga babes, no, ibig sabihin meron ditong time pressure, may nape-pressure dito, no, and I think this is someone here connecting to your energy, no, and whoever this individual is, no, with the Four of Coins energy, it's like nape-pressure siya, pero gusto niyang gumawa ng aksyon, pero hindi pa siya ready. You know what I mean? So, kuha pa tayo, no, ng iba pang information. But I think there's an involvement of a friend. Pwedeng humingi siya ng tulong sa kaibigan niya or sa mga kaibigan niya rito, no, patungkol sa specific na sitwasyon na kinahaharap niya or hinarap niya rito. You know, this is timeless, no? So, wala naman talaga tayo ditong time period. Pero no, sa iba, just take how this resonates na pwedeng ito ay tapos or nangyari na, pwede naman na nangyayari sa kasalukuyan which is ngayon, no, right at this very moment, at pwede naman na hindi pa at isang prediction, no, sa inyong future. So, let's see more. Tatignan muna natin lahat. Oh,
right at the center of this reading here is this Eight of Swords. Okay. Okay. So, bago natin pag-usapan pa more ito, no, maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy at wala po ninyong sawa na pagsuporta sa akin dito sa channel na to. Yan, no, at sa mga new subscribers, hi and hello sa inyo, ko po si Yan. Tuloy po kayo rito, welcome, no, sa returning subscribers, thank you so much. At kung hindi nyo pa knows, meron tayong new channel, yung Dalnim, for collective readings din yan. Collective readings mga babes, no, for all signs yun, ano mang zodiac sign mo, no, welcome kayo sa collective readings. Just take how this resonates. Ang link ng Dalnim ay nasa description box. So, pwede kayong tumambay here, pwede kayong tumambay there, pwede kayong tumambay sa lahat ng channels ko. Pero tandaan ninyo, no, na piliin mo lang yung mga mensaheng sa tingin mo ay for you at hindi talaga to mag-resonate with each and everyone. Okay? Keep that in mind. So, wala tayong gender, babae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome here. And of course, timeless din ito. So, let's now talk about this person here. Someone here is connecting in your energy at meron pa ritong isa pang parang outside energy, no, na pwedeng tumutulong sa kanya or tumulong sa kanya. Okay, just take how this resonates, no? Okay, bakit siya humingi ng tulong dito? Because merong pressure. Time pressure. Yan. You are appearing here as the Queen of Wands. What does that mean, Miss Yan? Well, the Queen of Wands is so attractive. You look so gorgeous. Drop the gorgeous. Possible na sexy ka. Very handsome or very beautiful. You're naturally glowing. So this person here, you've captivated. You've captured this person's here attention, no? Pero sabi ko sa inyo kanina, with this Four of Coins energy and there's this Magician energy, no? Hindi pa siya ready. Not that he is not ready for you, but he or she is not yet ready na aminin ang nilalaman ng kanya ritong damdamin for you. Look at that. Hindi pa siya ready dito, no, na aminin ang kanyang damdamin for you, no? Like literally not not yet na handa para, okay, sabihin nito ng diretso sa'yo, no? And I think he or she needs here a friend. That's why he or she asks for advice or a help, literal, no? Ng isang kaibigan dito, no? Meron dito, kaya lumbas yung friend niya rito kasi malaki yung role ng friend niya rito. So with this one right here, I'm gonna give you a perfect example dito, no, based in my own experience, no. So during my school days, nung nag-aaral pa ako, no, nung young pa ako, no, nung bata pa ako, okay? Later, but let me just finish what I'm saying, no. Here, yung role ng friend niya rito, no, is something really big, no? Kumbaga mga babes, no, ang bida sa kwento na 'to, no, ay walang iba kundi itong person na connecting sa inyo. Pero alam mo yung meron ka ritong parang, sidekick, yun eh. Meron siya ditong sidekick na friend, no, or someone here na, malaki yung naitulong, no, or malaki yung ambag sa kwento, no, ng story, ng love story ng buhay niya, no? Kasi hindi siya handa dito pero bakit nga ba may time pressure? As what I've mentioned, no, you look attractive at pwedeng charming ka or malakas yung appeal mo or maganda kang literal or gwapo kang literal, no, at marami ring nakakapansin niyan. At mukhang dito meron ding nag-o-offer sa'yo ng may iba ka sigurong mga manliligaw, may suitors na umaaligid-aligid sa'yo at nalalaman din niya. Pero hindi pa siya handa na sabihin sa'yo yung damdamin niya rito. So, paano nga ba to? Baka maunahan daw siya dito, no? So, para, mga babes, no?
um, para makalaban siya rito 'no ng para sa kanya ay makapagbigay siya ng chance 'no na lumaban in this type of love situation together with you, eh, kailangan niya ng tulong ng iba. I know this will somewhat make you think na, "Ay ano ba 'yan parang childish naman." Hindi niya ba kayang sabihin sa'kin ng diretso 'yan 'no. So, mga babes 'no, well may mga tao talaga 'no, na hindi pa talaga nila kayang sabihin yung nararamdaman nila 'no, with the other person, okey? It is because, um, yun nga, hindi pa siya ready or hindi niya pa alam kung ano yung mga sasabihin niya, like gusto niya yung paghandaan pero hindi nga puwedeng paghandaan ngayon kasi baka maunahan siya ng iba. Yun yung nakikita ko rito. 'No? So, instead of, letting you go just like that, na hayaan ka na lang mapunta sa iba 'no, dahil hindi niya nga kayang sabihin yung nararamdaman niya for you na this person here asks for a friend's help. So, hindi ko alam puwedeng magkakatrabaho rin kayo kaya ganito, 'no? Dahil nakikita niya at updated siya rito 'no, kung merong mga umaaligid-aligid sa'yo. Wala tayong gender dito, pero maaaring may nagpaparating na ng feelings at emotions sa'yo, whether you are a guy or a woman right here or you are an LGBT, okay, just take how this resonates. So, ang tulong na hiningi niya 'no, to this friend or to this person here na I think close sila, madalas niya nakakausap 'no, at I think alam yung feelings and emotions niya for you, okay? I think this friend right here is yung someone na magsasabi sa'yo. Why is this person doing that, Miss Yan? Bakit hindi niya kaya sabihin sa kanya? Yun nga, kasi hindi nga siya ready. And this is the person here connecting to your energy, whether you like it or not. Hindi pa siya ready 'no, na sabihin niya yun sa'yo ng diretso. So, parang kailangan niya muna rito ng may magsasabi munang una sa'yo 'no, para lang pigilan at makalaban siya rito ng kahit papaano 'no. Lumalabas ito na parang para fair yung laban niya with other competitors around you or kung meron ka man ditong option when it comes to love 'no, parang kahit papaano may laban siya, may pauna na na salita, parang gano'n 'no, na alam mo na, at least alam mo na na may gusto pa sa'yo na isa pang tao which is siya. So, kinakailangan niya ng tulong ng kaibigan yung kaibigan yung gagawa ng way para maiparating yung feelings and emotions nitong person na 'to na totoong may gusto sa'yo 'no. Yun yung role nung friend niya, 'yan 'no. So, yun yung nakikita ko rito. Kasi parang na-pressure, eh, kaya nga sabi ko sa inyo, eh, 'no, na-pressure itong person na 'to connecting sa inyo 'no, kasi puwedeng, yung laban 'no is puwedeng lumalamang na yung kabilang koponan. At ramdam na ramdam niya yun 'no. So, dahil hindi niya magawa na ma-manifest itong action na 'to ngayon dahil hindi pa handa rito ang kanyang bibig at hindi pa handa rito ang kanyang puso 'no, dahil baka himatayin siya pagka siya yung umamin sa'yo 'no, kailangan na pauna na itong sabihin 'no, at yun nga yung role ng kanyang friend rito 'no. So, ibibigay ko yung example na 'to kasi itong example na 'to is the perfect example in this situation here. I had this, um, classmate na palagi kong kasama kumain nung nag-aaral pa ako. Yeah, since we're young, bata pa, mga bata pa 'no. So, this person here, okay, is meron siyang gusto dun 'no. So, hindi yung person na yun 'no is maganda, gwapo, gano'n niyo na lang siya i-characterize na para ma-gets ninyo 'no. So, yung person na yun, okay, that person um, is, someone here na gustong-gusto niya 'no, like na like niya yun to the point na, meron kasing anong tawag nito, meron kasing mga parang event sa school namin before 'no, na kunwari 'pag Valentine's Day, puwede kaming lumabas ta's may mga nagtitinda ng mga dun sa loob ng school 'no, puwedeng lumabas dun sa ano, sa classroom. Okey, kasi parang malaya kaming gawin yun dati 'no, ta's may mga nagtitinda ng mga parang mga heart-heart, una na heart, mga gano'n 'no, roses, mga ganyan, sa loob mismo ng school, okey. And then during that time 'no, lagi siyang nagbibigay dun sa person na yun na like niya 'no, ng something 'no na
kunwari yung ano, yung rosas na gawa sa tela 'no, bibigay niya ta's iiwan niya dun sa upuan 'no. So, hindi namin kaklase yun, dun yun sa kabilang room. Iba kasi yung section nun, eh, 'yan 'no. So, ganun yung ginagawa niya 'no, and nung time na yun 'no, updated siya lagi dun for some reason, tsaka uso nun Friendster, baka nakikita niya yung mga status nun 'no, 'yan view niya yun, crush niya kasi, 'yan. So, I think nung time na yun, na-pressure siya. Kasi pakiramdam niya makukuha yun ng iba or baka magkaroon na yun ng girlfriend, yun 'no. So yung kaklase ko nun, yung friend ko na yun lagi kong kasama 'no, na kumain, 'yan 'no. Hindi niya kayang sabihin yung feelings and emotions niya dun sa dun sa crush niya na yun, okey, hindi niya yun masabi. So, dahil na-pressure siya, eh, siyempre bata 'di ba? Bata, eh. So, ang laki ng takot niya 'no, parang naiiyak siya na baka magkaroon na ng girlfriend yun, tapos wala siyang nagawa 'no about that 'no, eh, never naman niyang ni-reveal yung identity niya dun sa person na yun 'no, sa mga binibigay niya na mga yun nga kagaya nung 'pag may Valentines 'di ba? So, dun na pumasok yung role ko nung time na yun, 'di ba? So, nung time na yun hindi sa'kin yun big deal, hindi sa'kin yun big deal, bata rin ako, eh, 'di ba? Hindi sa'kin yun big deal. So, nakiusap siya na gumawa ako ng favor na ako yung magsabi dun sa crush niya, ayan 'no, na crush niya yun. So, gumawa siya nun 'no, sinulat niya yun, okey? Sinulat niya sa isang paper, 'yan, okey? And okey, sinulat niya ang haba nun, mahaba yun, eh, hindi ko na maalala yung iba. Ito na yung nakakalokang part, 'yan. Uwian, 'to na mga babes 'no, uwian nun. And then, kasama ko siya, nandun kami kasi may mga nakaparadang kotse sa loob ng school, 'di ba? So, sakto, ayan 'no, na isa lang yung kasama nung crush niya nung time na yun, nakaupo dun sa may, sa may playground 'no or yung field 'no, 'pag may PE mga ganyan. So, dun sa side nakaupo yung dalawa na yun 'no. And ako hindi naman sa'kin big deal yun. Ang ginawa ko, 'di ako yung ano kasi ang ano nun, masabi ko, eh, kasi baka ang iniisip niya, "Basahin mo, ah." Yun kasi yung sinabi sa'kin nung kasama ko lagi kumain, "Basahin mo, 'wag mo lang basta ibigay kasi baka mamaya itapon nga daw." 'Di ba? So, ang ginawa ko, 'di lumapit ako dun, okey. So sabi ko, "At puwede mo makausap si ano?" 'Yan. Hindi ko na babanggitin yung pangalan niya 'no. Then, okey, 'di umalis na yung kaibigan niya 'no, pinaalis niya muna saglit kasi nga kakausapin ko, ayun. Sabi ko, "Eh, nagmamadali kasi ako, eh, uuwi na kasi ako sa'min, puwede bang ano, kausapin ko muna siya mabilis lang." Ayan 'no. Which is totoo, uuwi naman na talaga uwian na, eh, 'di ba? Eh, di yun nga in-approach ko siya 'no, and then nilabas ko na yung paper. Nilabas ko na yung paper, yung nakasulat dun 'no. Mahaba yun, balak ko naman talagang basahin lahat, okey. Pero binasa ko na lang yun, okey. Sabi ko ano sa kanya, "Uy," sabi ko, "Pengi lang ng time mo saglit lang, may babasahin lang ako sa'yo." Ayun, may gusto lang sabihin, 'yan 'no. Yun yung gano'n yung parang form ng approach ko sa kanya. Pero yung mukha niya for some reason, parang namumutla siya na ewan. So, binasa ko. Ang nasabi ko, "Gusto kita." 'Yan. Alam mo ba, binasa ko lang kasi, "Gusto kita." 'Yan. Napahinto ako nun. Bakit? Kasi narinig ko yung kabog ng dibdib niya. Ang bilis. So, na-distract ako. Na-distract ako nun. Kaya ang ginawa ko nun, hindi ko na binasa. Tapos ang ginawa ko, tinupi ko na lang yung envelope kasi na-distract ako. Ang bilis kasi nung kabog ng dibdib niya. Parang 'pag ini-CG mo siya or binipi mo, ang taas nung pulse rate niya. Kinakabahan siya. Which is naramdaman ko nung time na yun, ang iniisip niya is ako yung
yung nagko-confess ng gusto ko siya, okey, pero hindi binasa ko lang talaga yun. Yung ginawa ko ay basahin mo pinapabigay. Tinupik ko na lang sabi ko, "Basahin mo pinapabigay 'to nung may gusto sa'yo." 'Yan, 'no? So, akala niya alam mo yung ano, pag-alis ko nag-lie down yung narinig ko yung ano, nag-lie down yung heartbeat niya, yung pagkabilis nun bumaba. So, I think in-expect niya na ako yun, 'yan. Perfect example. Nagulat kasi ako dahil ang bilis ng kabog ng dibdib niya kaya napatigil. So yun nga mga babes 'no, yeah, I know na parang medyo napahaba yung kuwento natin na yun 'no, pero yun, it's like that. There is someone here na mag-a-approach sa inyo 'no, na gagawa rito ng way na either directly sabihin sa inyo na gusto kayo nung friend niya or gusto kayo nung katrabaho niya. Or gagawa siya rito mismo ng paraan 'no, para maiparating yun sa inyo ng hindi magmumukha na diretsong pasabi na, "Uy, alam mo gusto ka ni ano." 'Yan. So, posibleng malaki yung maging role ng friend niya rito upang magkaroon ka 'no, ng hint na meron pa ditong isang nagkakagusto sa'yo 'no, kaya huwag ka munang mamili agad. Kasi nga nape-pressure siya rito 'no, and instead of walking away from his or her feelings and emotions for you, ginawa niya ito. So, humingi siya rito ng ng, favor sa friend niya or sa parehas ninyong katrabaho kung katrabaho niyo man ito or parehas niyong friend kung friend niyo man ito, 'no, humingi siya ng tulong dun out of pressure, na-feel pressure kasi siya rito 'no, why? Kasi nag-uumapaw ang kanyang love for you, ayan 'no, Ace of Cups energy. Nag-uumapaw ang kanyang love for you kaya ayaw niya ito 'no, na ma-stuck lang, 'yan 'no, sa kanya ritong fantasies 'no, at gumawa pa rin siya ng paraan 'no. Balak naman talaga niya, mga babes 'no, na magtapat din sa inyo rito 'no. Kaya lang siyempre dahil andun yung pressure at hindi niya rin naman kayang lumapit dito at hindi niya rin naman gusto na lumapit sa inyo ng hindi siya handa at aminin 'yan sa inyo 'no. Nakikita ko rito na kailangan niya ng tulong ng iba, na may mauuna munang magsabi. Parang kailangan niya ng backup dito 'no. So, hindi naman siya natatakot sa inyo dahil mukha kayong mataray 'no or suplado, pero may nakikita tayong gano'n dito. Baka kasi yung facial expressions ninyo yung parang may normal kasi na gano'n, yung mukhang mataray, mukhang suplado pero hindi naman, 'yan. So, whatever the case may be, itutuloy niya pa rin 'tong communication na 'to, yung pagpapahatid dito ng feelings and emotions para sa inyo 'no. So, nakikita ko na kailangan niya lang ng push 'no, yung unang tutulak sa kanya 'no, parang alam niyo yun na 'pag meron kang crush dati sa school 'no, "Uy, yun yung crush mo," ta's tutulak ka ng friend mo. Gano'n 'no, kailangan niya lang ng konting push dito. Tsaka kasi alam mo yung nakaka-intimidate ka kasi, yun yung sinasabi niya rito sa'kin sa reading, nakaka-intimidate ka na to the point na ayaw niyang ma-lose yung opportunity na 'to sa'yo at hayaan ka lang 'no, na mapunta sa iba just like that 'no. Parang hindi hindi niya hahayaan na dahil kinakabahan ako or dahil hindi pa ako handa na sabihin ito sa'yo, hahayaan ko na lang na wala akong gawin. So yun nga yun 'no, in short humingi siya ng tulong sa friend niya rito. Yun yung ginawa niya ritong action 'no. So dito nakikita ko 'no na after nitong mangyari 'no, gagawa siya ng paraan para siya na mismo yung magtuloy rito ng ginawa ng friend niya. Siya na mismo yung magtuloy rito 'no nung goal niya na i-express sa'yo, 'yan 'no. Maaaring meron ditong, gap sa inyong status kung magkatrabaho man kayo. So, maaaring meron ditong mas mataas yung posisyon kaysa sa isa. So, just take how this resonates. Pero yung iba, pwedeng mas bata ito sa inyo. Yan. So, just take how this resonates. Wala tayo ritong age. And this person here, okay, nakikita ko na itutuloy-tuloy niya na to. Ang pag-express niya sa inyo, no, ng kanya ritong effort. Okay. At saka yung iba, nakikita ko rito na makukuyutan kayo sa ginawa niya. Yung iba, siguro at first magkakaroon kayo ng impression na, "Ano ba naman 'yan, ang duwag naman, hindi niya kayang i-express sa'yo." Pero nakikita ko habang lumalaon,
maiintindihan mo habang nakakausap mo 'tong person na 'to. Kasi nakikita ko na parang unti-unti nakikipag-communicate ka sa kanya, eh, okey? Nakita ko namang nagkakaroon na ng komunikasyon sa inyo, pero kung katrabaho mo siya, about work 'yun. Kung friend mo siya 'no, like hanggang dun lang yun, sa loob lang ng ng topic ninyo as a friend 'no, yun yung usap ninyo before. Kasi I think nag-uusap na kayo nito, eh, 'yan. Pero ngayon nakikita ko rito that after this revelation or after this confession right here 'no, na paunang ginawa na nga ng friend niya or friend niyong dalawa dito 'no, or coworker ninyong dalawa, kung sino man 'tong may gusto sa'yo nakikita ko na, unti-unti mo rito na i-o-open yung communication 'no, para marinig 'no, yung kanya ritong, side 'no, bilang isang lalaki at bilang isang babae na may gusto sa'yo. Ang taray 'no, sinikita ko dito. So, whoever this individual is 'no, hindi naman talaga siya duwag at hindi ko rin naman nakikita 'no, na mahina ang loob niya. Kaya nga lang 'no, siya kasi 'tong klase ng energy na pagdating sa'yo, yung gusto niya espesyal. Ayaw niya ng ano, ng putyu-putyu lang, 'di ba? Putyu-putyu yung parang mema. Gusto niya yung espesyal 'no, pagdating sa'yo, 'yan. And I think you will find this person's action um and for some reason, you will find this person here cute, mm. Habang mas, nakikita mo yung kanya ritong pag-express ng love sa'yo, 'yan. So, kung sino man 'tong person na 'to, this person will definitely give you a call, might send you a message right here, invite you out 'no. So, hindi niya hahayaan na na isipin mo na dahil lang dun 'no, you will definitely hear this person's side. Maybe hindi literal na i-explain niya na, "Alam mo kasi yung friend ko yung hinayaan kong mag-umpisa nito ganito, ganyan," 'no. Kasi puwede kasing sa iba't ibang paraan maipaparating ng friend mo kasi kung sino man 'tong friend niya na 'to, this is someone here who's creative, eh. And I think yung iba parang meron ditong pabor 'no, na, "O 'pag ginawa mo 'yan, lilibre kita yung pagkain mo," gano'n 'no. "O ba't ikaw ba miss 'yan dati?" "Uy, hindi ko naman hiniling na bilhan niya ako pero binigyan niya akong kamote Q." Kasi nga, okey ginawa ko yung pabor. Pero here, okey, may pabor din tayong nakuha 'no, at yung iba mga babes 'no, mas ginanahan dun sa pabor na yun, 'yan 'no, ng friend nila dito. So nakikita ko rito na ikaw 'to na you will definitely see and measure 'no, kung ito bang person na 'to no is karapat-dapat mo na entertainin 'no, pagdating sa yung love area. Kasi dun sa friendship area kung friends mo siya pasado na siya dun, eh. Dun sa working area 'no, kung katrabaho mo siya pasado na rin siya dun, eh. Kasi for some reason this person here pinapagaan niya yung buhay mo, eh. So kung katrabaho mo siya 'pag may hinihingi ka sa kanyang files or mga archives diretso niyang binibigay sa'yo. Maayos, malinis, kumpleto. Siyempre given crush ka niya, 'di ba? So, talagang inaayos niya talaga lahat 'no. Ito lang talaga na parang feeling niya nakakalamang na yung isa kaya na-pressure siya, 'yan. So, this person here is actually afraid 'no, to lose you, 'yan 'no, because you're nice din kasi and thoughtful but at the same time intimidating. Pero ano nga bang magagawa niya? Like ka niya, 'di ba? So, nakikita ko rito na this person have reasons 'no, at makikita mo rin 'yan. Tsaka ikaw yung klase ng energy rito na ano, mabilis kang pu-pick up ng messages. Mabilis mo yung naiintindihan like, gano'n. Pala yun. 'Yan. Kapag meron ka ritong mga bagay, hindi lang dito sa area na 'to, sa lahat ng area ng life mo. 'Pag meron ka ritong mga naririnig, mga information 'no, naiintindihan mo yun agad-agad, gets mo. So yeah, yun. Ito yung mga mensaheng nakuha natin here for you guys. So thank you so much for your time. Sarang Love and Light. Annyeong.